So mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayong umaga pupunta ako sa dentista. Pero bago ko pumunta, itatry ko munang ikabit yung Holy Land Lark M2 sa ating motor dito malapit sa Tambucho. So tetestingin natin at tutuklasin kung ano yung sound quality pag nakalagay dito yung mic ng Holy Land Lark M2. So gagawa tayo ng video, puro engine sound lang yung maririnig nyo, puro Tambucho sound. So ito ikabit na natin. So sana hindi siya mahulog, no. Sige, tara na.
kaibigan, nandito tayo ngayon sa LE Dental at nagpayos lang tayo ng ngipin. Napakainit. Teka, kunin ko yung aking guantes. Mangingitim yung mga palad natin, yung mga kamay natin. Yan. Tapos uwi na tayo. Lumabas lang tayo para magpayos ng ngipin. So kaganina, tinasting natin na nakakabit yung Holyland Lark M2 mic dun sa ating dun malapit sa tambutso. At gagawin natin siya ng video para makita nyo rin yung resulta. Napakabigat, napakainit. Napakainit na sikat ng araw. So tara na, alis na tayo. Napakainit. So kaya mga kaibigan, tinanggal ko na pala yung mic doon sa tambucho. At gusto ko lang din malaman yung kanyang resulta, kung maganda ba yung ganong posisyon, o malakas ba yung settings ng volume, o kailangang hinaan. Kasi nilagay ko sa pinaka minimum yung yung kanyang volume, kasi masyadong malapit doon sa tambucho. Baka mag peak masyado yung gain o yung volume, and then di maganda pakinggan. So ngayon tinanggal ko muna yung mic doon sa tambucho. Eto, mataas yung sumasabit to pag ganito Opya. Sumasabit ako yung big bike ko, yung ilalim. Meron kasing tornilyo na higpitan doon sa may, lalo na yung ganito, doon sa may bread box, saka sa bread box tuloy, doon sa mid link nung pipe para mahigpitan siya. Yun yung sumasabit. Mali yung pagkakalagay ko. Dapat hindi siya nakaipababa, dapat nakapataas siya yung higpitan. Sarap. Papagasa rin tayo mamaya doon sa Shell, doon sa magandang gasolinahan, para hindi na nadudumihan yung ating 12 filter na gano'ng kagrabe. So mga kaibigan, ganito naman yung sounds ng motor pag wala nakakabit na doon na mic doon sa may tambucho. Ay siguro nga itong ko. Tingnan nyo, medyo tahimik, diba? Hindi marinig ang tambucho. So kung gusto nyo mas maganda sound, di dalawa gamitin yung mic. Isa na doon sa may tambucho o nasa likod ng bag nyo, at isa dito sa may boses, para parehas malinaw. Kasi pag boses lang, hindi masyado naririnig yung tambucho, mahina, di ba? Hindi madama ng audience yung sasakyan mo o yung motor mo, di ba? Yan, mas maganda dalawa talaga. Kasi yung nga, ang problema doon medyo matrabaho at nawala na rin ako ng mic. So pangalawang set na Holyland Lark M2 ko yun, kasi yung isa nilagay ko rito, nakaipit lang siya kasi dahil may magnet nga, nakaipit lang dito sa may loob ng helmet ko. And then yung isa nasa bag. Ang problema, pag uwi ko, kinuha ko yung mic doon sa bag ko para doon sa tambucho para narinig, na ilagay ko na sa case niya. Nung kukunin ko na yung mic na nakabit dito sa helmet ko, hindi ko na makita. Yung pala nahulog. Nako, patay. Di ba? Nabawasan tuloy yung isang mic. And then yung isang mic ko naman na ginamit ko nung nagpunta kami ng Korea, nahulog na naman doon sa aeroplano. Hindi ko na nakita, sayang. Wala naman ako makita na mic lang na pwedeng bilhin. No, kumbaga set talaga, isang set, di ka makabili ng mic lang, kaya magastos. Yun, imbis na bumili ako ng brand new, bumili na ako second hand. Medyo magaling akong bumili sa Facebook kasi yung mga nabibili ko doon talagang hindi pa gamit, no? Nararamdaman ko na fresh pa yung unit. Swerte naman, tatanaw ko sa Facebook, maganda, maayos, dilas pag. Ayun, kaya nagkaroon ako ng panibagong set ng Holyland Lark M2. Bay, saan ba pupunta to? Mali yung diskarte ni Inang. Umikot siya rito. Diretso na natin mga kaibigan. Gusto ko na rin malaman yung resulta nung ginawa nating setup na motor. Natest ko rin naman na sa boses, nakadikit dito sa helmet ko. Ang problema nga, nahuhulog siya pag sobrang tagal ng ride mo. Nga, ayoko mangyari sa inyo yun.
kailangan meron kayong para bulsa na pwedeng paglagyan dito, na pwedeng zipper, diba, para hindi siya naka-magnet lang, para hindi siya nahuhulog, kasi mahal lang isang set, di ka makabili ng mic lang. Ngayon naman, ang gamit ko naman yung aking wired lavalier na mic. So nakalagay ito dun sa adapter ng aking GoPro. So yun, naka-wire siya. At ang napansin ko lang, pag mga ganong mic, boomy, no? Boomy, bassy. So hanap din ako ng mic na wired na hindi naman masyadong boomy. Tatry kayo ibang mga brands. So aminin ko, medyo mumuray nga to nabili ko, pero okay din naman. Although boomy siya, pwede nyo naman tong edit sa post-processing, diba? Sa Reaper, kung gusto nyo edit na mag-isa yung audio lang, or pwede rin naman sa example yung ginagamit ko na Filmora, pwede nyo edit doon yung inyong audio, pwede nyo edit yung mga frequencies. Kung medyo booming nga yung mga salita nyo, yung boses nyo, pwede yung babaan din yung mga lower frequency para mabawasan yung boominess ng inyong audio, diba? Kung marunong kayo mag setup o mag-edit na audio, yun, magagamit yun. Meron doon sa Filmora na pwedeng i-edit yung audio. Ito, nakakatulong din talaga yung pagbubuhat ko sa ng mga weights, kasi gumagaan yung motor para sa akin. Nararamdaman ko ang ganda niya. Hindi ako nahihirapan, hindi ako nangangalay, hindi ako pinupulikat, diba? Parang ano lang din, para sa akin, parang yung kasi taas lang din to nung nung ADB ko. Halos paras lang sila ng taas. Kaya para sa akin, nagagana na ako sa kanya. Itong Z900, magana siya para sa akin. Hindi na ako nag-aalangan na gamitin siya, di katulad nung iba kong motor, yung Z1. Naging Z1 ko, bigat-bigat, diba? Namatayin pa ako. Nung namatay yung makina, edi tumilapan ako, nabutas, bumagsak yung motor, nabutas yung fuel filter. Gastos ako 12,000. Init, pinana natin yan. Sarap talaga. Masarap pag alam mong kontrolado mo yung motor, hindi ikaw yung kontrolado ng motor. Malaga ikaw may control sa kanya, no? At komportable ka at confident ka sa pagmamotor mo. Kagaya to, confident na ako. Medyo na ano ko na yung mga paggalaw-galaw dito. Kaya di na ako nahirapan na, alam mo na. Kasi pag hindi ka talaga komportable o hindi ka gamay, hindi ka sanay sa isang motor, alam mo yung parang naka-steady ka lang na gano'n, no? Kaya steady lang talaga. Hindi kayo makapag-ganyan-ganyan, no? Kasi natatakot ka, nag-aalangan ka, di ba? Pero pag alam mong confident ka na, tiwala ka sa motor mo, hindi ka na mahirapan. Diba? Harot natin kasi ang init. Wee, taas. Uy, bote. Ang hirap dito, ito ay masyadong kurbada yung paleteres yung kalsada, di mo mamamala, nasa kabilang side ka na. Kaya dapat dito may ilaw. Opya. Masyado mahangin, baka maapekto niya ating audio. Pumasok yung hangin, hindi maganda pakinggan.
tayo. Alright, so hot. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Lang nga tayo dito sandali. Dito gagawa ko ng video yung aking motor. Para meron naman tayong reels, diba? Na may ipopost. Kasi ang hirap na gumawa ng video ngayon, napaka busy natin. So pakita ko sa'yo paano gumawa ng reels na nakatamad. Dito dapat eh. Ba, ito masarap. Para may magkita tayo na ipapost. Mga kaibigan, dahil sobrang busy ko, hindi ako magawa ng mga vlogs, hindi ako makapag-edit. Ang dami kong mga videos na nakatambak dun sa aking laptop, hindi ko pa ma-edit. At ngayon, naging productive ako. Nakagawa ako ng video, nakapag-vlog ako, nakakuha rin ako ng video para sa reels, kung ano pa. So hanggang dito lang mga kaibigan. Kita-kits po sa next video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe na ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan i-hit ang notification bell. At sagay magkaroon po kayo ng mga bagong impormasyon sa mga bago po natin mga videos mga kaibigan. Peace out.